Di lang basta-basta vintage cars ang bida sa isang museum sa Quezon City. Ang mga display kasi rito, mga sasakyan ng mga naging pangulo ng Pilipinas. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Ito ang museo ng pampangulong sasakyan dito sa Quezon City. Pagpasok mo pala, hubungan ang 1924 Packard Single Six Touring. Alam nyo ba, sa first president pa natin yan na si Emilio Aguinaldo. Ito naman ang napakabihirang Rolls-Royce Phantom 5. Nag-iisa lang yan sa bansa. Dati, nakaparada lang ito sa loob ng Malacanang. Ngayon, nirestore ito para sa mga mahihilig sa kotse, pati kasaysayan. Some of the cars were being kept by the families of the former presidents. Yung iba andun lang po sa garage sa Malacanang Palace. Each vehicle po ay nag-undergo po ng restoration process. All in all, 12 presidential cars at 4 na historical vehicles ang makikita dito. Noon, top of the line ang mga ito. May kanya-kanyang safety features na noon pa lamang ay advanced na, tulad ng roll flat tires at engine block protection. Hindi nga lang umaandar, pero sulit pa rin para sa mga vintage car lovers. But I didn't even know, and I've never seen anything more than the very lovely Silver Cloud series. But this is the Phantom 5. Wow! Wow! Bagamat di na tumatakbo, it's still functioning its purpose sa pamamagitan po ng paghahatid sa atin pabalik sa ating napakayamang kasaysayan. Ang best news, libre ang pagbisita dito sa Presidential Car Museum. Bukas ang Presidential Car Museum sa Quezon City tuwing Martes hanggang Linggo, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga presidential car o Presidential Car Museum na ito kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, gaano nakakatagal itong museo na ito sa Quezon City? Paps, itong museum na ito, no, 2019 sila nagsimula. 2019 ito binuksan, no, sa publiko dahil nga sinabay nga ito sa Quezon City Day. No? So 2019 open na to sa public, and yun nga, no, medyo kasi tinanong ko kanina paano ba kahirap hanapin itong mga sasakyan na ito, no, dahil ito rare na. Yung iba one of one in the Philippines, yung iba one of five, at no? Historically significant ang mga presidente gumamit. Tama ka dyan, Papa J. Kaya naman yung iba, talagang buti yung pamilya may hawak, ibinigay sa NHCP at yun nga, na-display nga sa museum na ito, Paps. Paano nila naisipan na talagang specific na vehicles o cars lamang ng mga naging presidente? Actually, Paps, no, may dalawang ano dito. Yung isa, yung 12 dito is for yung mga presidential cars talaga. No, yung 4 naman is historic cars na ginamit ni General MacArthur. Yung isa dyan, yung Kalesa, na ginamit ng Apasible family, no? Yung Apasible family, Paps J, isa sila doon sa mga gumawa ng Malolos Convention. So talagang historic pa rin yung mga gamit na ito, and yun nga, no, yun nga, ang description nga sa akin is itong mga sasakyan na ito, mga gamit ito is yung naging piping saksi doon sa kasaysayan natin, Paps. Ayun, Ivan, ano yung pinakaluma at pinakabago na nakita mo doon? Paps, yung pinakaluma na may makina is yung 1924 na Packard na ginamit ni Emilio Aguinaldo. No, yun yung pinakamura, pinakaluma. Pinakamura? Hindi na pinakamura, mahal pa rin yan. No, ang pinaka-latest is yung Mercedes na ginamit ni former President Aquino. Gloria Arroyo. No. So yan, PGMA. Kay GMA, kasi yung kay Pinoy and yung kay former President Duterte is personal car daw nila, yung personal car yung ginamit nilang mga presidential car. So ngayon hindi na ibigay sa NHCP, Paps. Saan ka naman pinaka-interesado dun sa mga nakita mong mga kotse? No, ano yung nakaagaw pansin sa'yo? Actually, Paps, para sa akin talaga yung Cadillac DeVille, no? 59 na Cadillac DeVille. Talagang, kasi parang it's a very Americana. Ito ba yan? Yan, Paps, yan. It's very Americana, tapos yung design niya is very different, no? Dahil sa likod nito, talagang malalaki yung fins, no? Naging popular siya dahil dun sa tail fins niya. So, yun yung para sa akin, parang wow, nakakaiba, Paps. Okay, challenging daw ba ang pagre-restore sa mga ito? Tama ka dyan, Paps. Naging challenge nga yung pag-restore ng mga ito dahil unang-una is
problema ng mga nagre-restore is yung availability ng parts. No? At mahal. Mahal, mahirap maghanap. And yung iba talaga wala na, na-degraded na. So yun yung mga naging challenge sila dito. So nakipag-collaborate sila sa mga vintage car na shops, no? Kung saan, yun nga, natulungan sila ibalik itong mga sasakyan na to their glory kahit na hindi running condition. At least makita ng mga tao na andito at mabibisita nila. At marami silang matututunan dahil may mga karatula, no? Mababasa nila yung information. Okay, gaano ka delicate yung mga sasakyan na ito, Ivan? Halimbawa, nahawakan, o pwede bang sakyan yan, o alam mo yung buksan yung pinto. Unfortunately, Pops J, no? Hindi off limits. Off limits, no? The usual museum guidelines. So, bawal hawakan. Pwedeng mag-video, pwede mag-picture. Unfortunately, bawal magbukas ng flash. No? So, kasi yung flash daw nakaka-degrade ng kulay ng mga sasakyan. Dahil nga itong mga sasakyan na to, paulitin lang natin, Papi, lumang-luma na. Very vintage na at very delicate na itong mga sasakyan na ito. So, yun talagang iniiwasan nila at para ma-preserve pa ng mas matagal, Papi. Baka may curious at magtatanong sila bakit hindi na lamang ipa-auction itong mga kotse ito para ipantulong ng palasyo sa mga mahihirap. Paps, ito kasing mga... I'm sure, milyon-milyon. For sure, Paps, malaki yung value nito. Unfortunately, kasi it's part of our history na. No? So, mas gusto ng NHCP na ilagay ito, i-display ito para mabigyan ng mga tao na, maibalik tayo, ma-time travel tayo doon sa mga panahon ng mga ginamit ng mga naging presidente. No? At may kwento yung kasaysayan, yun nga kasi paulit-ulit sa sinasabi sa atin, ito raw ang piping saksi sa mga pamumuno ng mga presidente, Paps. Wala ka ba nakitang motorsiklo doon na historically significant? Unfortunately, Paps, wala pa. Pero wala pa. Magkakaroon siguro, madadagdagan yan, no? Tignan natin, Paps. Yan ang magandang abangan, Paps. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Ivan Tarinque.